Ikinandado at bantay sarado ngayon ang iba't ibang mga naging opisina ni Secretary Jesse Robredo. At yan ay sa Department of Interior and Local Government, sa Campo Crame, pati na sa National Police Commission o NAPOLCOM. May mga sensitibo raw kasing hinahawakan o mga kaso na sensitibo na hinahawakan si Secretary Robredo bago siya pumanaw. Iniiwasan daw na mawala ang mga importanteng dokumento. Nakatutok si Cara David. Agad na kinandado at binantayan ang mga opisina ni DILG Secretary Jesse Robredo sa Maynila. Ang opisina niya sa DILG sa may EDSA, bantay sarado. Mahigpit ang seguridad at di raw basta-basta pwedeng may pumasok. Noong Miyerkules, tanging sina Justice Secretary Laila de Lima at Executive Secretary Paquito Ochoa lamang ang nakapasok sa loob ng opisina ni Robredo. Pinagbawalan ang media. Ganon din kahigpit ang seguridad sa opisina ni Robredo sa Camp Crame at maging sa opisina nito sa National Police Commission o NAPOLCOM. Ayon kay De Lima, pinakandado at pinabantayan nila ang mga opisina ni Robredo. We had to secure that precisely to prevent any loss or any pilferage. Hindi sa nagiging paranoid kami or what, no, but we felt that prudence demands na gawin yon, na i-secure ang mga documents niya. May mga hinahawakan daw kasing sensitibong kaso si Robredo bago ito mamatay. Karamihan, mga kaso laban sa ilang taga-gobyerno. May ilan-ilan talagang mga iniimbestigahan si Secretary Jess. Officials of the government? We would assume, we can assume na sa gobyerno, yung iba discrete investigation, yung iba official investigations. Ang alam din daw ng biyuda ni Robredo, marami itong hawak na sensitibong mga dokumento. Kaya humiling siya sa Pangulo na pabantayan ang bahay nila sa Maynila. I only requested that our residence in Manila be secured. I knew he had documents with him. I do not know if it is in the house. He showed me some papers he was preparing. Ayon sa asawa ni Robredo, may mga naikukwentong frustration ng asawa niya sa trabaho nito sa DILG. Pero malakas daw ang tiwala nitong magkakaroon ng pagbabago. He had a lot of frustrations, pero siguro it was told to me in confidence, kaya hindi ko na sasabihin kung ano. But he was very hopeful. He was very hopeful na may mangyayari. He was always telling me na importante talaga na matino yung presidente. Yung mga seeds na naipundar niya sa mga local government units, sana tumubo yun. Kasi sayang naman. Parang pag hindi kasi yun nangyari, parang yung lahat na pagod ng asawa ko, parang mapupunta sa wala. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.